I am Alexa May Agbunes. I am Jelly Lipitin, and we are going to share the story about Love in the Corn Husk by Ida Rivera Ford. So first, let's talk about Region 11. So, Region 11 is located in the southeastern part of the Philippines. It is made up of 5 provinces named Davao Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, and Compostela Valley. The region is well known for its beautiful landscapes, which include forests and fertile lands that are great for farming. So, aside from its natural beauty, the region is also rich in mineral resources, and it has a large deposits of gold, copper, manganese, and nickel, which are very important in the economy. And also, Region 11 is the most populated area in the Mindanao and is the seventh most populated region in the country. Biography of the authors. Ida Rivera Ford was born on Solo on January 22, 1926, but crossed over to Negros Oriental to get her English degree at Salaman University in the year 1949. She is the first editor of Sans and Choral, the literary folio of the institution, and she graduated as a cum laude. And as for her master's degree in English, she decided to pursue it at the University of Michigan on Fulbright grant. Then she got married to Donald Ford on 1958. Then Ford was the director of the United States Information Service. Then ang iyang story na Love in the Cornhusk is one of the stories that snatched a significant award. Ang kanila yung Love in the Cornhusk niya nga story kay usa ni siya siyang mga stories nga iyang really sad nga nakuan gani na snatch kumbaga kanang mura siya na naila. Then it won the Jules and Avery Hopwood Prize in Michigan in 1955. Then it got featured in the Sunday's Chronicles magazine. So this is one of her 5 stories. So ang si Ida Rivera Ford ay kay naili mga stories, then ang kani siyang stories is one of her 5 stories kani siya ang kaning Love in the Cornhusk. So, let's do the vocabulary check. Heap, a large untidy pile or collection of things. Hastily, done in a hurry, often with little attention to detail or care. Corn husk, the dry outer covering of an ear or corn, often used in various ways, like for crafting or as a material for beading. Madrina, a good mother, especially in the context of a baptism or religious ceremony. Baptism, a Christian sacrament, initiation, and adoption involving the use of water to symbolize purification and rebirth. Lament, to express grief, sorrow, or regret over something. Nostalgia, a sentimental longing or wistful affection for a period in the past, often viewed as better than the present. Characters of the story. Constantina Tinang Tirol or Tinang, she is the main character of the story and the protagonist who experiencing a conflict due to her past romantic affair. Amado, he is the ex-boyfriend of Tinang. Bagubo, he is the husband of Tinang. And Bagubito, he is the son of Tinang and Bagubo. Then Senora is the mistress Tinang has served before being married. So, kaning Senora kay kuan siya amo ni Tinang. Then si Tito, kaning Tito kay mo ni siya ang anak ni Senyora. Then Senyorito kay mo ni ang husband ni Senyora, which is the father of Tito. Si Constantina Tirol, also called as Tinang, kay ni bisita na siya sa iyang sa una na amo, katong dalaga pa siya na si Senyora. Unya pagpadong niya adto sa balay nila Senyora kay nagdada na siya sa iyang anak, kugos-kugos niya iyang anak na lalaki. Unya kanang pagkanang padong niya adto sa gate kay kanang gi
sugat na siya ni Tito na anak ni Senyora. Unya giguide siya na padong sa sud, unya gitawag na ni Tito yang mama para mo munaog. Unya pag naog sa iyang mama kay kanang nangumusta dayon si Senyora ka tinang og kumusta daw ang married life together with his bago husband. Nya kumusta daw mahimog mama, kumusta daw ina dayon kanang ni tubag si tinang na kanang listo daw kaayo, may pa daw og kanang balik na lang daw siya og kanang trabaho sa iya ha. Unya sa sige nilag kanang storya hantod na topic ni kanang Senyora ang kanang iyang driver sa una na si Amado. Nanguta na si kanang Senyora ay na kanang you remember what a good driver he was? The tractor will always keep working in condition. Pero karon daw kay nagwonder siya og ngano daw nikalat og kawala si Amado, na ang giingon daw ni Amado sa iyaha na kanang mawala ra daw siya og 2 days pero ngano daw wala ni balik. So, after that, ani sa second paragraph kay gisulti na ni Tinang ang iya ganing tuyo kang Senyora, which is kwaon niya nga ninang si Senyora sa iyahang anak nga si Bagubito. O nya si Senyora pud og si Tinang og iyang family kay good terms gani, kumbaga ilahang relationship sa iyang family ni Tinang og ni Senyora kay nindot. Then si Senyora wala nagduha-duha nga musukot. Instead, inana pa po si Senyora nga siya na lang gani po mo sagot sa kanang bayad sa priest. Then, after na kay ninana si Senyora nga ato sa sila sa taas kay taganiya o sanina si Bagubito. Then, nadugay nila og kuan kay istorya sila ato niya ninana dayon to si Tinang na mulakaw na siya uli. Niya ninana dayon to si Senyora gani nga kanang naaday letter nga nagpaabot kang Tinang ato sa drugstore iya hatong hapiton. Yanina na si Tinang na ay kanang nagunaw na si Tinang ba nga basin ganing kuan trato kanang sayang family nga letter kanang saya isuon ba nga letter, wala ra po siya nagunahuna nga gikan to ka Amado kay iya pagtuo kay si Amado gani kay murag gibiyana lang siya nana. So, mauto na nga to siya sa drugstore niya iyahang gikuha ang katong letter na gingon ni Senyora. Nya pagkita niya sa letter kay gikan day ka Amado. So, ang iyahang na feel kay kwakulba nga na-excite siya inana iya na feel. So, mauto nakuha na ni Tinang ang letter. Unya kay kanang padong na siya uli na to siya nya pag uli niya kay ngano naabtan man siya og kusog kayo nga uwan. Nangita sila og kapasilungan sa iyahang baby. So si Tinang kay nagpadayon gyapon siya og lakaw bisag lapok kani kistanan andan padong sa ilahang balay. Then nangita po siya og kanang murag lugar gani na kanang iyang butngan sa iyahang anak na unta mabasa niya ang letter before siya mouli sa ilaha. Then kanang kita siya og kanang nindot na lugar gani, so nihunong siya didto. Then kita siya og kanang kamansi tree. Then sa ubos ana kay naay kanang murag kuan kay sa mais kanang murag panit bagi pang kuan na sa ubos kanang corn husk. Then moto iyang dito niya gibutang iyang anak og open ang envelope unya basa niya ang letter. Nya nakuyawan siya kay ang letter kay love letter gikan sa iyang first love, which is gikan kang Amado. Nanay nakabutan dito na saying that he does not want to break up with her when he left from the field of Senyora without telling the reason why he did so. Okay, so ani sa last nga paragraph, diba, nagbasa man to siya sa kanang letter, nagihatag ni Amado, ipada sa iyang. Well, nagbasa siya sa kanang letter, kaya adun siya nakarealize nga, love pa dahil yapon siya ni Amado, pero huli na ang tanan nga nakahibaw siya, late na. Nya kanang, adto pod niya nakita ang or adto pod niya nahibawan ang reason nga nung gibiyaan siya ni Amado without explanation kay ang mama din ni Amado kay ni worse ang iyang sakit
which is mao hinungdan sa pagkamatay sa mama ni Amado. Unya kay kanang nibiya pud og kalit si Amado siya kay mao pud toy hinungdan kay namatay ang mama kay tungod ni worse ang sakit. And then while kanang nagbasa siya ato kay nibalik gani iyahang kuan ilahang pas iyang gihunahuna ilang mga kaagi inana nakauna-una siya sila mga pas ni Amado. Unya kanang paghuman kay wa siya kabantay nga ang snake kay padung gani sa iyang baby. Then moto kay paglingi niya kay mao man jud iyang nakitaan nga ang snake kay padung duol sa iyang baby niya tungod sa iyang kakuyawan or sa iyang kakuyaw or sa iyang karatol kay iyang kuha og largo ang iyahang anak unya ni palayo sila adto nagan sila nagpalayo nangagan niya moto kay ang letter kay kuan na lang siya wala na siya na notice gani kumbaga nalimtan na lang pud ni Tinang naday siya letter nga gibasa moto end of the story kumbaga ang letter gani kay na feel. So, at the end of the story, Tinang leaves the place without noticing that her first love letter fell down among the corn husks. So, di ba, naratol man to, or nakuyawan man, naratol or nahadlok man to si Tinang, nga, iya, pagkita niya nga ang snake kay padung sa iyang baby. So, iyahang gikuha iyang baby niya. Nanagan sila palayo adto nga lugar, or palayo sila to sa corn husk kay na may snake niya. Wala na siya kabantay nga ang letter di ay nga iyahang gibasa which is ang letter nga gi send ni Amado sa iya kay natagak sa corn husk ug nabilin. Ya nalimot na sad siya nga kanang nade siya letter nga gibasa. Mo to siya end sa story. So, mao din ni siya ang letter or message ni Amado kang Tinang. So, ang settings kay Senyora's house, drugstore, corn husk pile under the calamansi tree. So, mao Senyora's house kay si Tinang kay niadto biya sa to siya sa balay ni Senyora katong ni visit siya then kanang sa dito sa balay ni Senyora daghan sad kay siya og memories adto then sa drugstore kay katong iyang gikuha ang letter then sa kanang corn husk pile under the calamansi tree kay katong dito niya gibutang ang iyahang baby boy sa corn husk. Sa point of view kay third person point of view. Ang conflict kay man versus self and man versus nature because man versus self because Tinang struggles with her feelings of longing and regret about her past kanang particularly sa iyahang relationship kay Amado sa una na iyang first love. She is now married to a Bagobo man and has a child, but when she reads the letter from Amado, she is reminded of the love they shared. Her internal conflict revolves around the choices she made and the realization that things could have been different. Then, she is torn between the life she built and the emotions from her past that she can no longer change. So, mao sad man versus nature kay nature is represented in the form of the body slippery road Tinang walks on which make her journey difficult. So, Then ang theme kay love, acceptance, and first love never dies. First love never dies siya kay kanang love paghapon ni Tinang si Amado nya love paghapon siya ni Amado pero ang kang Tinang lang kay masiyaha ganing kanang gi-face ang iyang karon kaysa sa past niya.